15 shipwrecks na mas matindi pa ang sinapit kaysa sa Titanic. Ang isang trahedya sa tubig na madalas nating naririnig ay ang trahedyang dinanas ng Titanic na sumikat dahil sa paglubog nito matapos na sumalpok ito sa isang iceberg na ikinamatay ng libu-libong tao. Gayunpaman, maraming mga shipwrecks o trahedya sa dagat ang tiyak na hindi mo pa naririnig na kung saan ay mas matitindi pa ang sinapit ng mga ito kaysa sa Titanic. Kaya naman sa video na ito ay ating aalamin ang 15 mga trahedya na nangyari sa ibang barko na mas malala pa kaysa sa Titanic, na kung saan dito ay malalaman natin kung paano ang mga barkong ito ay naglaho kasama ang maraming buhay ng tao. Kaya naman simulan na natin. Number 1. SS Sultana. Ang SS Sultana ay isang American steamboat na lumubog sa Mississippi River noong April 27, 1865 na isang trahedya na mas malala pa kaysa sa Titanic. Bagaman hindi kasing sikat ng Titanic, ang paglubog ng Sultana ay nagdulot ng kamatayan ng humigit kumulang 1,168 na tao na karamihan ay mga Union soldiers na kalalaya lang mula sa mga prison camps matapos ang Civil War. Ang pangunahing dahilan ng trahedya ay ang pagputok ng mga boilers ng barko. Gayunpaman, bago umalis, may problema na sa mga makina. Ngunit isang madali ang pagkukumpuni lamang ang ginawa sa halip na isang mas detalyadong pag-aayos. Sobra rin ang dami ng pasahero na umabot ng mahigit 2,500 na tao ang nakasakay, kahit na ang kapasidad ng barko ay para lamang sa 376 passengers. Ang overload ng mga pasahero at ang mataas na pressure sa mga defective boilers ay nagresulta sa pagsabog habang ang barko ay nasa north ng Memphis, Tennessee, malapit sa Marion, Arkansas. Marami ang namatay dahil sa pagsabog, pagkasunog at pagkalunod sa malamig na tubig ng Mississippi. Gayunpaman, karamihan sa mga nakaligtas ay mga sundalong nakasakay sa deck, ngunit ang karamihan ng nasa ilalim ng barko ay namatay sa trahedya. Bagaman ang Sultana disaster ay hindi nagkaroon ng malawakang media coverage dahil abala ang Amerika sa pagtatapos ng Civil War at kamatayan ni Abraham Lincoln, ito pa rin ang itinuturing na pinakamalalang maritime disaster sa kasaysayan ng Amerika. Ngayon mayroong mga memorials at isang Sultana Museum sa Marion, Arkansas upang alalahanin ang mga biktima ng trahedya na isang resulta ng labis na kapabayaan at technical error. Number 2. MV Lejola. Ang MV Lejola ay isang ferry na lumubog noong September 26, 2002 malapit sa baybayin ng The Gambia sa West Africa at nagresulta sa pagkamatay ng higit sa 1,800 na tao na mas mataas pa ang bilang kaysa sa Titanic. Ang ferry na pagmamay-ari ng gobyerno ng Senegal ay idinisenyo upang magsakay ng 580 na tao lamang, pero sa araw ng trahedya may sakay itong humigit kumulang na 1,863 na pasahero na karamihan ay mga lokal na residente, sundalo at estudyante. Dahil sa overloading, nawalan ng balanse ang barko nang tamaan ng malalakas na hangin at alon. Dahil dito, bumaligtad ang barko sa loob ng ilang minuto at karamihan sa mga pasahero ay natrap sa loob. Samantala, ang ferry ay naglalayag mula Ziguinchor patungong Dakar, pero hindi kinaya ng barko ang bigat ng mga sakay at ang masamang panahon. Ang kapabayaan sa kaligtasan, kakulangan ng mga life jackets at maling pamamahala ay ilan sa mga sanhi ng paglubog ng Lejola. Sa kabila ng mabilis na paglubog, 64 na tao lamang ang nakaligtas at karamihan ay mga pasaherong nasa deck ng ferry. Ang mga nakaligtas ay sinagip ng mga lokal na mangingisda at rescue teams. Ngunit marami ang namatay dahil sa pagkakalunod at pagkakaipit sa loob ng barko. Ang trahedya ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa Senegal at maraming pamilya ang nawalan ng mahal sa buhay. Ngayon may mga memorials na itinayo upang alalahanin ang mga biktima ng Lejola at nagbigay ito ng aral sa mundo tungkol sa kahalagahan ng maritime safety. Number 3. SS Principe Umberto. Ang SS Principe Umberto ay isang Italian ship na ginamit sa transportasyon ng mga sundalo noong World War I. Naging isa ito sa pinakamalalang sakuna sa kasaysayan ng dagat na minsan ay itinuturing na mas malubha pa kaysa sa Titanic. Dahil noong June 8, 1916 habang naglalakbay sa Adriatic Sea malapit sa Albania, ang barko ay tinamaan ng isang torpedo mula sa Austro-Hungarian submarine na U-5 sa pamumuno ni George von Trapp. Ang barko ay bahagi ng isang convoy na magdadala ng mga Italian soldiers mula sa Albania pabalik sa Italy. Dahil sa mabilis na epekto ng torpedo, halos walang pagkakataon para makaresponde o makapagligtas ng maraming buhay.
Sa kabuuan, mahigit 1,926 na sundalo ang namatay sa insidente na mas malaki kumpara sa bilang ng mga namatay sa Titanic. Ang pagkakaiba ng trahedya na naganap sa SS Principe Umberto kumpara sa Titanic ay ang barkong ito ay sinadyang patamaan ng kaaway bilang bahagi ng naval warfare, habang ang Titanic naman ay isang aksidente dulot ng pagtama sa iceberg. Ang SS Principe Umberto ay lumubog sa Adriatic Sea at hanggang ngayon ay hindi gaanong napag-aaralan ang wreck site nito dahil sa lalim at hirap ma-access. Number 4. The Mont Blanc in Halifax. Ang SS Mont Blanc ay isang French cargo ship na nagdala ng mga pampasabog at iba pang material na pandigma noong World War I. Noong December 6, 1917, nagkaroon ng banggaan sa Halifax Harbor sa pagitan ng Mont Blanc at isang Norwegian relief ship na tinatawag na SS Imo. Ang banggaan ay nagdulot ng sunog sa Mont Blanc na may kargang highly explosive na materials tulad ng TNT, picric acid, benzol at gun-cotton. Ilang minuto matapos ang banggaan, sumabog ang Mont Blanc at ang explosion ay itinuturing na pinakamalakas na non-nuclear explosion sa kasaysayan na may lakas na humigit kumulang 2.9 kilotons ng TNT. Ang pagsabog ay lumikha ng fireball na umabot ng 1.2 kilometers ng taas at nagdulot din ng isang tsunami na may taas na 18 meters. Ang pagsabog ay nagdulot ng napakalaking pinsala sa lungsod ng Halifax kung saan halos 1,782 na tao ang namatay at mahigit 9,000 ang nasugatan. Samantala, mahigit 12,000 na bahay ang nawasak o nasira, kaya libu-libong tao ang nawalan ng tirahan. Ang inabot ng pinsala ay napakalaki at halos buong lungsod ng Halifax ay nawasak. Dahil dito, mas matindi ang pinsala at dami ng buhay ang nawala kumpara sa pinsala ng Titanic. Number 5. Yamato Battleship. Ang Yamato ay isang Japanese battleship at isa sa pinakamalaking barko na itinayo noong World War II. Kilala ito bilang simbolo ng naval power ng Japan dahil sa laki nito at malalakas na baril, partikular ang 18.1-inch guns na siyang pinakamalaki sa kasaysayan ng naval warfare. Gayunpaman, ang Yamato ay nasira noong April 7, 1945 sa isang misyon na tinawag na Operation Tengo. Layunin nitong makarating patungo sa Okinawa upang salakayin ang puwersa ng United States. Ngunit ito ay inatake ng mga American dive bombers at torpedo bombers na kung saan nakatanggap ang Yamato ng 10 torpedoes at 7 na pagbomba na nagdulot ng malubhang pinsala. Dahil sa mga tama ng torpedo, mabilis na pumasok ang tubig sa barko na nagresulta sa pagbaliktad nito. Bandang hapon, sumabog ang mga ammunition magazines ng Yamato na lumikha ng isang napakalakas na pagsabog. Sa kabuuan, 3,332 ang sakay ng Yamato, humigit kumulang 2,498 ang namatay at 276 lamang ang nailigtas. Ang pagsabog at pagkawasak ng Yamato ay naging simbolo ng pagbagsak ng naval power ng Japan at ito rin ang naging simula ng pagtatapos ng panahon ng malalaking battleship sa modern naval warfare. Number 6. SS Kiangya, originally known as SS Singya Maru. Ang SS Kiangya at orihinal na kilala bilang SS Singya Maru ay isang Chinese passenger steamship na nagkaroon ng isa sa pinakamasaklap na maritime disaster sa kasaysayan. Noong December 4, 1948, ang barko ay lumubog malapit sa Huangpu River, malapit sa Shanghai, China, habang nagdadala ng libu-libong refugees na tumatakas mula sa Chinese Civil War. Ang barko ay napuno ng mga sibilyan at sundalo na tumakas mula sa advance forces ng Communist People's Liberation Army. Tinatayang may sakay ang barko ng 5,000 hanggang 7,000 na tao na karamihan sa kanila ay mga refugees. Ang eksaktong dahilan ng paglubog ng SS Kiangya ay hindi ganap na natukoy, ngunit may malakas na posibilidad na ito ay tumama sa isang mine mula sa World War II o mula sa mga nakaraang digmaan. Ang pagsabog na ito ay nagdulot ng mabilis na paglubog ng barko na hindi nagbigay ng sapat na oras para makaligtas ang karamihan sa mga nakasakay dito. Tinatayang 4,000 hanggang 6,000 na tao ang namatay sa trahedya, habang humigit kumulang 3,000 na tao lamang ang nakaligtas. Bagamat hindi kasing sikat ng Titanic ang nangyari rito, ang trahedya ng SS Kiangya ay masaklap dahil sa dami ng buhay na nawala sa gitna ng kaguluhan ng Chinese Civil War. Ang sakunang ito ay nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng China na nagpakita ng masamang epekto ng digmaan. Number 7. Joseph Stalin. Ang SS Joseph Stalin ay isang Soviet passenger liner na ginamit bilang troop transport ship noong World War II.
Noong November 1941, habang may sakay ito ng libu-libong mga sundalo at sibilyan mula sa Tallinn, Estonia, patungo sa Leningrad, ito ay sinalakay ng German Luftwaffe sa Baltic Sea. Dahil sa kasagsagan ng Siege of Leningrad, ang barko ay nagsilbing transportasyon ng mga sibilyan mula sa mga Nazi, ngunit sa kasamaang palad, ito ay tinarget ng mga bombers ng Nazi Germany. Dahil sa mga pagbomba, nasira ang barko at tinamaan pa ito ng mga minang pandagat na nagdulot ng matinding pinsala sa barko at mabilis na lumubog ito. Ang SS Josip Stalin ay may sakay na humigit kumulang 5,000 hanggang 7,000 na tao na karamihan ay mga sundalo at sibilyan. Tinatayang 4,000 hanggang 5,000 ang namatay sa insidente, habang kakaunti lamang ang mga nakaligtas. Ang sakunang ito ay isa sa mga pinakamalalang maritime disasters sa panahon ng digmaan. Sa kabila ng rescue efforts dahil sa patuloy na pambobomba ng mga Nazi at delikadong kondisyon ng dagat, maraming mga buhay ang nawala sa trahedyang ito. Ang trahedyang ito ay nagpapakita ng mga hirap na dulot ng digmaan sa dagat kung saan libu-libong buhay ang nagwakas sa ilalim ng tubig sa gitna ng karahasan at kaguluhan ng World War II. Number 8. RMS Lancastria. Ang RMS Lancastria ay isang British ocean liner na naging bahagi ng World War II bilang isang evacuation ship. Noong June 17, 1940, sa kasagsagan ng Operation Ariel, ito ay sinalakay ng mga German Luftwaffe bombers habang nasa Loire Estuary malapit sa Saint-Nazaire, France. Dahil sa dami ng sakay nito gaya ng mga sundalo, sibilyan at iba pang tauhan na tinatayang nasa 4,000 hanggang 9,000 na tao, ang barko ay madaling nasira at lumubog. Tinamaan ito ng 2 bomba na naging dahilan ng mabilis nitong pagkakabaliktad at paglubog. Sa trahedya ng Lancastria, tinatayang 3,000 hanggang 5,800 na tao ang namatay, na isang bilang na mas malala kaysa sa Titanic. Ang pangunahing dahilan ay sa sobrang dami ng mga tao sa barko, kakulangan ng lifeboats at ang mabilis na pagkalat ng langis sa tubig na kalaunan ay nagliyab. Bilang pagsisikap na protektahan ng mga tao sa bansa sa gitna ng sunod-sunod na pagkatalo ng Allies, ang British government sa ilalim ni Prime Minister Winston Churchill ay nag-censor ng mga balita ukol sa trahedya. Sa ngayon may mga memorial na itinayo sa Saint-Nazaire at United Kingdom bilang paggunita sa mga buhay na nawala. Ang Lancastria ay nananatiling isa sa pinakamalaking maritime disaster sa kasaysayan, ngunit bihirang mapag-usapan dahil sa mga pangyayari noong digmaan. Number 9. MV Doña Paz. Ang MV Doña Paz ay isang ferry na pagmamay-ari ng Sulpicio Lines at itinuturing na pinakamalalang maritime disaster noong peacetime at mas malala pa sa Titanic. Noong December 20, 1987, habang naglalayag mula Leyte patungong Maynila, sumalpok ang barko sa MT Vector na isang oil tanker na may dalang libu-libong barrels ng gasolina sa may Tablas Strait sa pagitan ng Mindoro at Tablas Island. Dahil sa lakas ng impact, sumabog ang tanker at mabilis na kumalat ang apoy sa dagat. Ang ferry ay natupok ng apoy at nalunod ang karamihan sa mga pasahero. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit naganap ang trahedya na ito dahil ang MV Doña Paz ay overloaded, dahil kahit may kapasidad lamang ito na magdala ng 1,500 na pasahero, ay tinatayang mayroong sakay ito na 4,000 hanggang 4,500 na tao. Ayon sa mga ulat, walang sapat na safety measures ang ferry, tulad ng kakulangan sa life jackets o life rafts, at marami sa mga pasahero ay hindi na-inform ng safety instructions. Marami ang hindi nakalabas ng barko dahil sa bilis ng pagkakalat ng apoy, at tinatayang 4,386 na tao ang namatay sa trahedya, habang 24 lamang ang nakaligtas, 21 ang mula sa Doña Paz at 3 mula sa MT Vector. Bukod rito, ang MT Vector ay napag-alamang walang kumpletong lisensya at mga dokumento upang maglayag, dahilan ng pagsampa ng kaso laban sa mga may-ari nito. Hanggang ngayon, ang Doña Paz tragedy ay itinuturing na isang malaking paalala tungkol sa kahalagahan ng kaligtasan sa paglalayag. Number 10. SS Cap Arcona. Ang SS Cap Arcona ay isang German luxury ocean liner na itinayo noong 1927 at unang ginamit bilang isang passenger ship. Sa panahon ng World War II, naging bahagi ito ng Nazi evacuation plan. Gayunpaman, noong May 3, 1945, ilang araw bago matapos ang digmaan, ang barko ay sinalakay ng mga British Royal Air Force sa Bay of Lubeck, Germany, dahil inakala nilang ito ay barkong pandigma ng mga Nazi.
Sa kasamaang palad, ang Cap Arcona ay puno ng mga bilanggo mula sa mga Nazi concentration camps tulad ng Neuengamme at karamihan sa kanila ay Jewish at political prisoners na dinala upang itapon sa gitna ng dagat. Matapos ang serye ng airstrikes, mabilis na nagliyab ang barko at lumubog. Ang mga bilanggo ay hindi makalabas at ang malamig na tubig ng Baltic Sea ay lalong nagpalala sa sitwasyon. Samantala, tinatayang 4,500 na tao ang namatay sa trahedya at higit sa 500 lamang ang nakaligtas. Karamihan sa mga biktima ay nasunog at nalunod, habang ang malamig na temperatura ng tubig ay nagdulot ng hypothermia sa marami pang mga survivor. Ang trahedya ay hindi agad na ibahagi sa publiko dahil sa kaguluhan sa pagtatapos ng digmaan, kaya't tumagal pa ng ilang dekada bago nalaman ang lawak ng kalamidad. Ngayon may mga memorial sa Germany na nag-aalala sa mga biktima ng Cap Arcona na isang paalala ng malupit na epekto ng digmaan at ng kakilakilabot na kalagayan ng mga bilanggo sa kamay ng mga Nazi. Number 11. HS Armenia. Ang HS Armenia ay isang Soviet hospital ship na lumubog sa Black Sea noong November 7, 1941 na isa sa mga pinakamalalang maritime disasters sa kasaysayan. Ginamit ang HS Armenia bilang bahagi ng evacuation plan ng mga sugatang sundalo, sibilyan at medical personnel mula sa Sebastopol patungo sa Tuapse. Sa kabila ng pagiging hospital ship na malinaw na may marka ng Red Cross, ito ay sinalakay ng dalawang German dive bombers. Isang torpedo ang tumama sa barko na naging sanhi ng mabilis na paglubog nito sa loob lamang ng 4 na minuto. Sa panahong iyon, tinatayang 7,000 hanggang 10,000 na tao ang sakay, nalagpas sa maximum capacity ng barko dahil sa emergency evacuation. Ang trahedya ng HS Armenia ay mas malala pa sa Titanic na kung saan ilan lamang sa 8 hanggang 81 na tao ang nakaligtas. Karamihan sa mga sakay ay nalunod o namatay dahil sa bilis ng paglubog at sa malamig na tubig ng Black Sea. Ang sobrang dami ng pasahero, kakulangan ng lifeboats at ang biglaang pag-atake ay naging dahilan ng malawakang pagkawala ng buhay. Kahit ang HS Armenia ay sumusunod sa Geneva Convention bilang isang hospital ship, hindi ito pinatawad ng Nazi forces. Ang trahedya ay isang simbolo ng brutalidad ng digmaan na nagpapakita ng kawalan ng respeto ng mga Nazi sa mga patakaran ng digmaan. Hanggang ngayon ang HS Armenia ay isang madilim na alaala ng World War II at may mga memorial na itinayo upang alalahanin ng libu-libong buhay na nawala sa loob lamang ng ilang minuto. Number 12. MV Goya. Ang MV Goya ay isang German transport ship na lumubog sa Baltic Sea noong April 16, 1945 sa bandang huli na ng World War II. Ginamit ang Goya sa Operation Hannibal na isang parte ng evacuation plan ng Nazi Germany para ilikas ang libu-libong refugees at sundalo mula sa pag-atake ng Soviet forces sa Eastern Europe. Sa huling biyahe nito, tinatayang 6,000 hanggang 7,000 na tao ang sakay ng barko, na karamihan ay mga sundalo at sibilyan. Samantala, habang naglalayag ang MV Goya malapit sa Hel Peninsula, ito ay tinarget ng isang Soviet submarine na nagpakawala ng 2 torpedoes na dahilan upang agad na lumubog ang barko sa loob lamang ng 7 hanggang 10 minutes. Sa sobrang bilis ng paglubog ay hindi na nagkaroon ng sapat na oras ang karamihan ng mga sakay upang makaligtas. Dagdag pa rito, ang sobrang lamig ng tubig ng Baltic Sea ay nagdulot ng hypothermia sa kanila. Sa kabuuan, 6,000 hanggang 7,000 na tao ang namatay sa trahedyang ito at 183 lamang ang nakaligtas. Samantala, ang barko ay natagpuan lamang noong 2003 sa ilalim ng Baltic Sea at ngayon ay kinikilala bilang isang maritime war grave. Ang trahedya ng MV Goya ay isa sa mga pinakamalalang shipwreck sa kasaysayan na nagpapaalala sa mga sakripisyo na idinulot ng digmaan at ang mga libu-libong buhay na nawala sa dagat. Number 13. MV Wilhelm Gustloff. Ang MV Wilhelm Gustloff ay isang German luxury liner na itinuturing na pinakamalalang maritime disaster sa kasaysayan na mas grabe pa kaysa sa Titanic. Originally, ang barko ay dinevelop bilang cruise ship para sa Nazi Germany sa ilalim ng Strength Through Joy program na ang layunin ng programa ay magbigay ng bakasyon para sa mga manggagawa. Gayunpaman, noong World War II, ginamit ito ng militar bilang floating barracks at hospital ship.
At noong January 30, 1945 ay naging bahagi ito ng Operation Hannibal na isang evacuation mission upang ilikas ang libu-libong German refugees, sundalo at personnel mula sa pagsalakay ng Soviet Red Army sa Eastern Europe. Gayunpaman, habang tumatawid ng Baltic Sea, sinalakay ang Wilhelm Gustloff ng isang Soviet submarine, ang S-13, na kung saan pinalubog nito ang Wilhelm Gustloff gamit ang 3 torpedoes. Sa kabila ng capacity ng barko na magsakay ng 1,880 na tao lamang, ay mayroon itong sakay na higit sa 10,000 na tao, na karamihan ay sibilyan na tumatakas mula sa digmaan, na naging isa sa mga dahilan bakit rin ito lumubog. Dahil sa overcrowding at malamig na tubig ng dagat na umaabot ng negative 10 degrees Celsius, ay mabilis na lumubog ang barko at ang karamihan sa mga sakay ay namatay dahil sa hypothermia o hindi makalabas sa loob ng barko. Samantala, habang tinatawid nila ang Baltic Sea patungo sa West Germany para makaligtas sa advance ng Soviet forces, ay nauwi ito sa trahedya. Sa kabuuan, humigit kumulang 9,400 na tao ang namatay, na itinuturing itong pinakamalaking trahedya sa maritime history. Number 14, SS Eastland. Ang SS Eastland ay isang passenger ship na naging bahagi ng isa sa pinakamalalang maritime disasters sa kasaysayan ng Amerika. Noong July 24, 1915, lumubog ito sa Chicago River habang puno ng mga pasahero patungo sa isang company picnic ng Western Electric Company. Sa araw na yon, higit sa 2,500 na tao ang sakay ng barko. Ngunit dahil sa inherent instability ng SS Eastland, lalo na pagkatapos idagdag ang mga lifeboats sa barko bilang pagsunod sa bagong maritime safety regulations, naging masyadong mataas ang center ng gravity nito. Habang nagsasakay ng mga pasahero, ang barko ay unti-unting tumagilid. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan itong tumagilid sa gilid nito habang nakadaong pa. Ang SS Eastland ay may history ng pagiging hindi stable, at ang overcrowding ng mga pasahero sa isang bahagi ng deck noong araw ng trahedya ay lalo pang nagpabilis sa pagkakatagilid ng barko. Ang barko ay mabilis na lumubog sa mababaw na tubig ng Chicago River, dahilan para marami sa mga sakay ang maipit o malunod. Sa kabuuan, 844 na tao ang namatay, kabilang ang maraming kababaihan at bata. Ang trahedyang ito ay dulot ng hindi maayos na disenyo ng barko at kapabayaan sa seguridad. Ang SSS Eastland disaster ay itinuturing na malala dahil sa bilang ng mga namatay rito, kahit na ito ay nakadikit pa lang sa dock noong naganap ang trahedya. Number 15, The White Ship. Ang The White Ship ay isang barkong lumubog noong November 25, 1120 sa baybayin ng Barfleur, Normandy, na naging sanhi ng pagkamatay ng higit sa 300 na tao, kabilang ang tagapagmana ng trono ng England na si William Adelin. Ang barko ay may sakay na mga maharlika at sundalo pabalik sa England matapos ang isang kasiyahan. Kilala ang White Ship bilang isang mabilis na barko, at dahil sa impluwensya ng alak, nagdesisyon ang mga lasing na crew at sakay na bilisan ang biyahe para maabutan ng ibang mga barko. Dahil dito, sumalpok ang barko sa isang underwater rock formation na nagdulot ng malubhang pinsala at mabilis na paglubog nito. Halos lahat ng sakay ay nalunod at tanging si Berold na isang butcher mula Rouen ang nakaligtas. Ang pangunahing dahilan ng trahedya ay dahil sa matinding kalasingan ng mga crews at overcrowding ng mga sakay. Wala ring sapat na safety equipment o lifeboats na magagamit. Ang pagkamatay ni William Adelin ay nagdulot ng isang crisis sa pamumuno dahil nawalan ng tagapagmana si King Henry I ng England. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng The Anarchy, na isang civil war na naganap mula 1135 hanggang 1153 dahil sa labanan sa pag-angkin sa trono. Ang White Ship disaster ay isa sa mga pinakamatinding trahedya ng medieval Europe, hindi lamang dahil sa bilang ng mga namatay, kundi pati na rin sa malaking epekto nito sa kasaysayan ng England.